Magandang araw mga bata. Ang tatalakayin natin ngayong araw na ito ay tungkol sa migrasyon, konsepto, dahilan at epekto. Bago natin simulan, basahin muna natin ang ating layunin. Ang ating layunin ay natatalakay ang konsepto, dahilan at epekto ng migrasyon. Nagbibigay halaga ang epekto ng migrasyon sa aspektong panlipunan at pangkabuhayan. Nakakabuo ng angkop na hakbang sa pagtugon ng mga suliraning dulot ng migrasyon. Ngayon, bago natin simulan ang aralin ngayong araw, gusto kong tanong sa inyo, ano ang naiisip ninyo kapag naririnig ninyo ang salitang migrasyon? Mayroon ba kayong mga kamag-anak o kakilalang lumipat mula sa probinsya patungo sa ibang lugar o bansa? Ano ang mga dahilan ng kanilang paglipat? Magaling mga bata! Ngayon, meron muna tayong gawain at ang gawain na ito ay tinatawag nating larawan suri. Bago ituloy ang pagtalakay tungkol sa globalisasyon, ay suriin muna natin ang larawan at isulat ito sa sagutang papel. Ano nga ba ang nais ipanahihiwatig ng larawan na ito? Ito ang larawan na tinatawag nating larawan suri. Ito pala ang ating gawain 1. Magaling mga bata! Batid kong nabigyan kahulugan na ninyo ang bawat larawan na nais nyong madagdagan ang inyong kaalaman. Tungkol sa usaping ito, natitiyak kong nais ninyong malaman ang mga sagot sa inyong katanungan. Marahil ay handa na kayong magbasa at malaman ang konsepto ng migrasyon. At ngayon, tatalakayin natin ang migrasyon. Ngayon, ano nga ba ang migrasyon? Ang migrasyon o pandarayuhan ay isang proseso ng paglipat ng tirahan mula sa isang rehiyon patungo sa isa pang rehiyon o lungsod. Ang migrasyon o paglipat mula sa isang lugar o teritoryong politikal patungo sa iba ay maaaring pansamantala o permanente. Ang pagiging permanente ng paglipat ng tao ay pangunahing katangian ng migrasyon. Maaari rin itong paglipat mula sa isang bansa patungo sa iba pang bansa. Ayon kay Matayo et al. 2010, ang pag-alis nila sa dating tirahan o pagkaakit sa panibagong tirahan ay bunsod ng iba't ibang salig. Mayroon tayong dalawang salig, mga salig sa migrasyon, tinatawag nating push factors at pull factors. Ang push factors, mga positibong salig na humihikayat sa mga mamamayang lumipat sa kalunsuran. Halimbawa na lamang ang pagdagsa ng mga tao sa kalunsuran mula sa kanayunan sa paniniwalang maraming oportunidad sa trabaho o pangkabuhayan sa kalunsuran. Samantala, ang pull factors, mga negatibong salik na nagtutulak sa mga mamamayang mandayuhan dahilan ng likas na yaman at mga oportunidad upang makapagtrabaho. Maaaring ang paglipat nila sa lungsod ang dahilan sa hindi kanais-nais na karanasan sa kanilang lalawigan o nayon dahilan upang sila ay lumipat. Ang pagkakatulad o pagkakaiba ng pull at push factor bilang salik ng migrasyon, ang pull factor ay nakatuon sa positibong salik ng pandarayuhan habang ang push factor naman ay nagbibigay diin sa negatibong salik ng paglipat ng pananahanan. Ang migrasyon ay bunga ng mga push at pull factor. Meron tayong tinatawag na immigration, meaning ito ay palabas na bansa, samantala ang immigration ay papasok na bansa. Immigration or flow ay ang sumasakop sa mga taong umaalis or lumalabas. Samantala ang immigration, departures or outflows ay tumutukoy sa dami o bilang ng mga nandarayuhang pumapasok sa isang bansa sa isang takdang panahon na kadalasan kada taon. Sa talakayan ng migrasyon, partikular na international migration, ay mahalagang isaalang-alang ang ilang mahahalagang terminolohiya o salitang madalas gamitin sa usaping ito. Mahalagahang maunawaan ang ideya
na migrasyon at stock figures. Ang migration of law ay tumutukoy sa dami o bilang ng mga nandarayuhang pumapasok sa isang bansa sa isang takdang panahon o kadalasan kada taon. Madalas ditong gamitin ang mga salitang inflow or increase dito. Immigration, departures or outflow naman ang sumasakop sa mga taong umaalis o lumalabas sa pamamagitan ng pagbawas ng bilang ng umaalis sa bilang ng pumapasok. Nakukuha ang net migration. Sa mga pagkakataon naman na pinipili ng mga nandarayuhan na manatili o manirahan sa bansa o rehiyon ng kanilang nalipatan, naganap ang tinatawag na stock. Ano ang kahalagahan ng pag-unawa ng mga konseptong ito? Mahalaga ang imigrasyon o flow sa pag-unawa sa trend o daloy ng paglipat o mobility ng mga tao, habang ang stock naman ay makakatulong sa pagsusuri sa mahahalagang epekto ng migrasyon sa isang populasyon. Ngayon, meron tayo ditong migrasyon, dahilan at epekto. Ang dahilan, dulot ng kaguluhan o banta sa kalusugan at dulot ng oportunidad pang-ekonomiya. At ang epekto naman nito, dulot ng panghikayat ng mga kapamilya o kamag-anak na matagal nang naninirahan sa isang bansa. Dulot ng pag-aaral sa pagkuha ng mga teknikal na kaalaman, partikular sa mga bansang industrialisado. Sa migrasyon, dulot ng kaguluhan o banta sa kalusugan. Upang matakasan ang militarisasyon o digmaan at kaguluhan sa kanilang lugar, maraming lumipat sa ibang lugar, rehiyon o bansa. Patunay dito ang naganap na Marawi taong 2017 kung saan lumikha ito ng matinding kaguluhan sa rehiyon sa mga natunggaliang militar at rebeldeng grupo ng Maote. Lumikha ito ng napakaraming refuge o mga taong tumakas sa kaguluhan upang humanap ng kanlungan sa ibang lugar. Kaya kadalasang tinatawag din itong refugee migration. Sa kabilang banda, ang pandemyang dulot ng COVID-19 ay nagbigay daan sa marami at lisanin ang kalusuran at bumalik sa kanilang nayon dahil sa banta ng kalusugan. Sa datos ng OWA o Overseas Workers Welfare Administration, mahigit 43,000 na OFWs ang umuwi dahil sa pandemyang ito. Migrasyon, dulot ng oportunidad at pang-ekonomiya. Ito ay migrasyon, dulot ng oportunidad na pang-ekonomiya. Ito ang tinatayang popular na dahilan ng migrasyon kung saan milyon-milyong Pilipino ang nangingibang bayan upang magtrabaho. Ito ay kadalasang tinatawag na labor migration. Ang ating mga OFWs o Overseas Filipino Workers ang patunay nito. Professional o technical man ang lumamon, sila ay permanente nang naninirahan o stock sa United States, Canada, United Kingdom, Australia at iba pa. Marami rin naman ang nasa iba't ibang dako ng Asya. Ngayon, meron tayong tinatawag na permanent migrants. Sila ay mga overseas Filipino na ang layunin sa pagtungo sa ibang bansa ay hindi lamang magtrabaho kundi ang permanenteng paninirahan sa piniling bansa. Kaya naman kalakip dito ang pagpapalit ng pagkamamamayan o citizenship. Ang irregular migrants, ito naman ang mga mamamayang patungo sa ibang bansa na hindi dokumentado, walang permit para magtrabaho o sinasabing overstaying sa bansang pinuntahan. Meron din tayong tinatawag na temporary migrants. Ito ay ang mga mamamayan na patungo sa ibang bansa na may kaukulang permiso at papeles upang mag-aral, magtrabaho at manirahan ng may takdang panahon. Ngayon mga bata, hahatiin ko kayo sa 4 na grupo. Bawat grupo ay magpapakilala ng iba't ibang aspeto ng migrasyon sa loob ng 10 minuto. Magagawa ninyo ang sumusunod sa aktibidad. Pag-aralan natin kung bakit may mga taong lumipat
At ano ang epekto nito? Sa pangkat una, saliksikin ang mga ekonomikong dahilan ng migrasyon, halimbawa paghahanap ng trabaho, mas mataas na kita. Sa ikalawang pangkat naman, saliksikin ang mga politikal na dahilan ng migrasyon, halimbawa pagtakas ng digmaan, pag-iwas sa diskriminasyon. Sa ikatlong pangkat, saliksikin ang mga dahilan ng migrasyon dulot ng kalamidad o kapaligiran. Halimbawa, mga taong lumilikas dahil sa bagyo o lindol. Pang-apat na grupo, saliksikin ang epekto ng migrasyon sa lipunan at ekonomiya. Ipakita ninyo ang inyong resulta sa buong klase pagkatapos ng ating talakayan. Sa talakayan na ito, meron tayong epekto ng migrasyon. Ito ay ang 5 epekto ng migrasyon. Idagdag pa ni Mateo sa aklat na Asya, pag-usbong ng kabihasnan na ang pangingibang bansa, lalong-lalo na ang mga Pilipino, ay lubhang nakakaapekto, direktang nakakatrabaho ang mga manggagawa. Kadalasan hindi sapat ang kanilang kita o kaya naman ay walang trabahong nahahanap kapag mananatili sila sa kanilang bansa, kaya ang marami ang nakikipagsapalaran sa ibang bansa. Ang salaping kanilang ipinapadala o tinatawag din na remittance ay nakatutulong upang matustusan ang pangangailangan ng kanilang kaanak. Gayun din ang remittance ng mga OFW ay nakakatulong ng lubos sa pag-angat ng kalagayan ng pang-ekonomiyang kanilang mga bansa. Sa humigit kumulang ng 100 na bansa sa daigdig, tinatayang may 8 milyong Pilipinong migrante at manggagawa. Sa bilang na ito, tinatayang may 8 bilyong remittance ang kanilang ibinalik sa Pilipinas dahilan upang tawagin silang mga bagong bayani. Inaasahan din sa pangyayari ang akulturasyon o ang pagkalat ng kanilang kultura sa iba pang panig ng daigdig. Sa kabilang banda, mayroon ding hindi mabuting epekto ang migrasyon. Una na nating binigyan diin ang hamon ng pagkakahiwalay ng pamilya dahil sa pangingibang bansa. Maraming mga pamilya ang nagkawatak-watak dahilan sa kakulangan at pagnubay ng magulang ang mga anak. May mga naiiwang anak na nakalulong sa iba't ibang bisyo, na pababayaan ang pag-aaral, gayon din may mga naiiwang asawang nagtataksil dahil natutukso. Sa isyu ng globalisasyon na una nating natalakay, malinaw na ipinakita na ang ekonomiya ng bawat bansa ay nagkakaugnay. Kung ang migrasyon bilang penomena ay nagaganap sa loob at labas ng ating bansa, ang siya ring nagbibigay daan sa transnational crime. Ito ay ang mga seryosong krimen na isinasagawa ng isang organisadong grupong kriminal na may layuning magkamal ng isang bansa, subalit ang biktima ay mamamayan ng ibang bansa, at kung ito ay karaniwang nagaganap sa 2 o higit pang bansa. Ilan sa mga transitional crime na ituturing na napakalubha ay ang sumusunod. So ito ang human trafficking. Ang human trafficking ay pagkalakas sa pamamaraang legal o illegal ng mga tao, partikular na kabataan at kababaihan sa ibang bansa nang walang kapahintulutan ng mga biktima. Inhalimbawa ni Mateo sa aklat ng Asya, pag-usbong ng kabihasnan ng mail order bride o pagpapadala ng mga babae sa ibang bansa, karamihan sa Europa, upang maging asawa ng mga lalaking naghahanap ng mapapangasawa. Sa kabilang banda, talamak din ngayon sa mga iba't ibang social media ang iba't ibang transaksyon ng human trafficking. Second, pangalawa, meron tayong money laundering. Ang money laundering ay paglalagak ng salapi sa mga bangko sa ibang bansa upang itago ang pinagmula ng salaping ito. Inilalagak sa mga bangko sa ibang bansa ang mga salaping nagmula sa iligal o kriminal na gawain tulad ng pagnanakaw sa kabangyaman ng isang bansa. Sa sistemang ito, ginagawang clean money ang dirty money sa money laundering, dahilan ng pinopondo ang mga salapi sa mga bangko sa ibang bansa para magmukhang malinis na salapi na maaaring gamiting
puhunan o pondo sa mga legal na transaksyon. Pangatlo, terorismo. Ang terorismo ay tumutukoy sa sadyang paggamit ng dahas at pananakot upang makapaghasik ng takot sa mga mamamayan at pilitin ang estadong sumunod sa hangaring politikal ng mga kriminal. Pinakamalubhang suliranin sa kasulukuyan ang mga paglikos ng mga terorista sa kasaysayan. Nangunguna ang al-Qaeda na pinagmulan ni Osama bin Laden. Karamihan sa mga pangkat na ito ay ang mga radikal o fundamentalist na grupong Islamiko na nagsusulong ng kanilang pampulitikang layunin laban sa United States at mga kaalyado nitong mga bansa. Sa Pilipinas, ang ASG o Abu Sayyaf Group ay nagsusulong ng kanilang layuning humiwalay ang mga Muslim sa Mindanao, kaya't naghahasik sila ng lagim sa katinuang bahagi ng Pilipinas. Pang-apat, drug trafficking. Ang drug trafficking ay tumutukoy sa pagtatanim, paggawa at pagtutulak ng mga ipinagbabawal na gamot, droga at narkotiko. Isang halimbawa nito ang Golden Triangle sa rehiyon sa Timog Silangang Asya. Sinasabing ito ang pinakamalaking producer ng opio na binubuo ng silangang kabundukan ng Myanmar at hilagang kabundukan ng Thailand at Laos. Tirahan ito ng mga pangkat etniko tulad ng San ng Myanmar at mga Huangyu, Lahos at Lasos ng Laos. Sinusuplayan nito ang pamilihan ng Asya, Europa at United States, kung kaya ay malawakan ng itinanim ng opio rito. Panglima ay ang maritime piracy. Ito ay pamimirata kung saan ang isang sasakyang pandagat ay sapilitang isinasailalim sa karahasan ng kanyang mga pasahero o crew sa gitna ng karagatan at sa labas ng jurisdiksyon ng estado. Ituturing ang Indonesia na may pinakamaraming insidente ng pamimirata. Nakakaranas ng Indonesians noong taong 2000 at 90 pang atake ng mga pirates sa mga barkong naglalayag sa katubigan. Sinasabing ang karagatan sa Sulawesi sa Indonesia at Solo sa Pilipinas ay karaniwan din pinatrolya ng mga pirata. Ang silaping kinakita sa pamimirata sa Sulu ay ginagamit di umano ng mga rebelding grupo upang suportahan ang kanilang pakikipaglaban sa pamahalaan ng Pilipinas. Ang problema sa pamimirata ay mahirap lutasin. Ayon sa International Maritime Bureau, isang kagawarang nagmamatyag sa pamimirata maging may-ari ng mga barko ay kadalasang hindi isinusumbong ang mga pag-atake sa kanila. Mas pinipili na biktima at iwasang masangkot sa mahabang investigasyon upang huwag mataas ang binabayad ng kanilang insurance. Tunay ngang banta sa seguridad ng bawat bansa ang transnational crimes, ang sama-samang pagkilos ng mga bansa sa daigdig. Gawain to, itala natin. Sa ikalawang gawain natin, itala natin sa concept map na ito, himayin ang konsepto ng migrasyon. Halimbawa na lamang sa paglipat ng tao patungo sa ibang lugar. Si B, itala o ilista mo sa bawat kahon ang mga dahilan at epekto ng migrasyon. Maaaring dagdagan ang mga kakulang kahon kapag naitala na isagutin mo ang mga sumusunod na tanong. Halimbawa na lamang ng migrasyon, ang migrasyon ay may dahilan at epekto. At ang halimbawa ng dahilan ay dulot ng kaguluhan at ang epekto ay pagkakawatak-watak ng pamilya. Ngayon, magbigay ka ng isa pang dahilan at epekto tungkol sa migrasyon. Ngayon, para sa ating taktang aralin, magsulat kayo ng isang sanaysay tungkol sa isang tao o pamilyang nakaranas ng migrasyon. Maaari kayong magsaliksik o basihan ang inyong sanaysay mula sa karanasan ng kakilala o kamag-anak. Sana ay may natutunan kayo sa ating leksyon na ito. Maraming salamat sa pakikinig mga bata.